Samahan niyo naman akong gumawa ng full fondant cake na Roblox. Marami akong nababasa dito sa FB na naghahanap ng Roblox na theme. Naalala ko, meron pa pala akong isang fondant cake na Roblox ang theme na hindi pa nai-upload. So ito na nga iyon. First time lang umorder sa amin si ma'am at sa pagkakaalala ko, dito lang siya sa may silang. Ito lang naman po si ma'am na madaling kausap. Bale, nagpasa siya sa akin ng inspo ng Roblox. Tapos tinanong niya kung magkano yon. Siyempre ako naman bilang seller, nagbigay ako sa kanya ng mga sizes. Tapos siyempre, bawat size may price. So, ang napilihan size ni ma'am is 6x5. Pero tingnan naman ninyo kung ilang layers yung 6x5 na size ng cake ni ma'am. Para sa akin, mas maganda yung ganyang size ng per slice ng cake. Para siyempre paghiwa ng customer ng ating cake, malalasahan niya kung ano yung palaman sa loob. Hindi yung paghiwa at pagkagat, makapal na tinapay agad yung makakain nila, di ba? Yung nga palang cake ni ma'am, ipinatong ko pa sa styro. Wala, feeling ko lang mas maganda, mas magiging maganda yung cake ni ma'am kapag nakapatong sa styro. Mas magiging mataas ganun. And then, eto na nga, at na-cover ko na o kinu-cover ko na pala ng fondant yung aking at buti na lang hindi ko pa nagagawa yung mga toppers ng cake ni ma'am kasi nagbago ng design yung ating baby celebrant. And then nagpadagdag lang naman ako ng konti kay ma'am. Kasi mas matrabaho itong cake ni baby ngayon na napili niyang design. Hindi kaya nung unang design niya, isang lang yun, isang 3D topper. Ngayon, tatlong 3D yung topper. Siyempre, yung presyo ng cake natin nakadepende sa design ng ating gagawing cake. Kung gaano ba to kahirap gawin, kung gaano ba to katagal gawin, ganon. Lalo na kapag fondant, siyempre, mas mataas yung presyo niyan, tapos mas matrabaho. And then yan nga, at binabalutan ko na ng fondant yung aking yung pinaka-base ng cake o yung kanyang pinakatungtungan para siyempre mas siya, mas magandang tingnan. At ito na yung ating Roblox na logo. Mano-mano cut yan. Hindi ako gumamit ng cutter. Kasi yung mga nabili kong naunang mga cutter, siya ngay, parang nalusaw, ganun. Hindi maganda yung quality ng plastic. And then, ito naman yung aking mga 3D na toppers. Bali, dugtong-dugtong na lang yan. Nahulma-hulma ko na yung mga yan. Ulo, katawan, paa, tapos yung mga kamay, ganun. And then, ito naman yung isa, color blue. Ayan, dikit-dikit lang din at tusok-tusok ng kanyang ulo. Yung kanyang kamay. Nung ginagawa ko kasi yung mga toppers, hindi ko nagawang mag-film, gawa nga ng sabay-sabay dati kasi yung mga orders na dumating. And then, ito na yung lahat, yung mga toppers at mga design na ilalagay sa cake. O yan, di ba? Tatlo yung 3D topper niya. Tapos, 6 years old si baby, and then yung kanyang mga box. Yung mga box na yan, siya, pinagdugtong-dugtong ko lang din na square, tapos wala siyang laman sa loob. And then yan nga, tusok ko lang yung aking mga toppers. Yan. May mga sadyang stick na sila nung ginawa ko para pag tumigas sila o natuyo, sasabay na rin yung aking mga pantusok na tumigas, hindi na sila maihiwalay sa mga toppers. At syempre, bawat dikit at bawat patong, binabrush ko ng tubig para dumikit ng maigi. Hindi na yun sila mag-i-slide. And then yung name ni baby, syempre dun ko nilagay sa taas. May mga stick lang din para syempre hindi sila yung magtumbahan. Yung letter cutter na ginamit ko dyan sa name ni baby, lagay ko na lang sa comsec. O kaya dyan sa aking yellow basket, check nyo na lang yung link. And then tapos na, o 'di ba, madali lang gumawa ng mga cake kapag ina-advance natin ginagawa yung mga natin yung mga toppers, yung mga design na ididikit natin sa cake. At ito na yung final look ng cake ni ating baby Atom. Thank you so much kay ma'am sa pag-order at sensya na po kasi na-late ako ng pag-upload. At sa mga gusto pong umorder, mag-message lang po kayo dito sa aming business page. Yan lang. Thank you for watching.